Nako po, ito maganda kong pag-usapan po at reaksyonan po mga kabida po. Sinabi po ngayon ni Ombudsman Boying Rimulya po mga kabida, na malapit na daw mga kabida, na ihahain po nila ito hong kasong plunder laban ho kay dating House Speaker Martin Romualdez po. Maniniwala ho ba kayo dito sa sinabi po ni Ombudsman Boying mga kabida? Eto, babasahin ko muna ito hong post ng Ang Balita ngayon, Boying, malapit na. Ayon. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya, malapit nang ihain ang plunder charges laban kay dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng isinasagawang investigasyon. Ayan. Sa panayam, sinabi ni Rimulya na nasa huling yugto na ang paghahanda ng kaso. Okay? We're very close, sabi po niya, Iginit din niya na kapag tuluyan ng mabuo at naihain ang kaso, hindi na ito basta-basta matitibag. Ayan. Pag binuo yung kaso at final, hindi siya basta-basta mawawasak ng council. Yun ang sinabi po ni Rimulya. Ang payag ay kasunod ng mga naunang investigasyon ng Office of the Ombudsman sa mga aligasyon ng katiwalian na kinasasangkutan ni Romualdez. Wala pang opisyal na pahayag mula sa kampo ng dating House Speaker kaugnay ng pinakahuling sinabi ni Rimulya, mga kabida. Okay? So yun yung naging pahayag po ni Rimulya po, mga kabida. Ngayon, ang tanong, uulitin ko po, maniniwala ho ba tayo dito sa kanyang sinabi, mga kabida? Ako, nadadala na po ako dito ho sa pahayag po ni Ombudsman Boying, mga kabida. Kasi matagal na po niya sinabi ito mga kabida, na malapit na. Hanggang ngayon, malapit na pa rin. Pero wala pa pong development po kung kailan po ipa-file po yung kaso, mga kabida, po. Ako personally, maniniwala lang po talaga ako, mga kabida, kung meron na talagang naisasampang kasong plunder against former House Speaker Martin Romualdez diyan po sa Sandigan Bayan po, mga kabida. Hanggat wala pa at sinasabi lang yan ni Rimulya, hindi ako maniniwala. Hindi rin ako maniniwala na kaya kong gawin yan ni Rimulya, mga kabida po. Okay? Maraming ang nagsasabi na baka daw lang yan, pampalubag loob, mga kabida, considering yun yung in demand ngayon, mga kabida, na sasampahan po ng kaso itong si Romualdez. Kasi naniniwala ho ang lahat, mga kabida, na isa ho si Romualdez sa mga mastermind, mga kabida, po. Pag sinasabi hong isa ho sa mga mastermind, meaning meron po siyang kasama po, mga kabida. Okay? Marami ding naniniwala po, mga kabida, na hindi po si Zaldico ang isa po doon sa mga mastermind. Okay? Kaya, ang tanong kasi dyan, kung kaya ba ni Ombudsman Rimulya na tuluyan itong si Romualdez, mga kabida, po. Kasi kagaya na lang po dun ho sa nangyari ho kay Senator Joel, Senator Escudero, mga kabida. Doon pa lang kay Senator Joel meron pong pahayag po si Ombudsman Boying po noon, mga kabida, na hinog na raw ito hong kaso po ni Senator Joel, mga kabida. At pwede na pong isampa po sa Sandigan Bayan. Pero saan na po? Yung sinabi po ni Rimulya na hinog na, biglang nahilaw muli, mga kabida. Di ba? Kasi nasa preliminary investigation pa rin Paano nangyari yun? Hinog na, pero bumalik dun ho sa pagiging hilaw, mga kabida, Diba? So, magtataka ka talaga. Anong nangyari? Kay Senator Chis Escudero, palaging sinasabi na malapit na. Ngayon, ano na po ang estado po ng kaso po ni Senator Chis? Kaya nga, ang dami hong nagdududa po, mga kabida, na baka panlubag-loob lang po, Itong iniimbestigahan po ng Ombudsman patungkol sa involvement po, mga kabida, ni Senator Chis, Senator Joel, mga kabida, sa issue po ng corruption sa flood control.
Siguro nung una, nung nasa minority block pa po itong dalawa, porsigido po, ano? Naniniwala po ako doon na porsigido po, ano, itong ombudsman na imbestigahan itong dalawa po, ano, mga kabida. Pero ngayon, na nasa majority block na po itong dalawa, ano, mga kabida. Kakayanin pa rin ba, ano, ng ombudsman na imbestigahan ito? Itutuloy po itong kaso po, ano, mga kabida, sa Sandigan Bayan? Oh. Basta ako po, mga kabida, maniniwala lang po ako kay Ombudsman Boying Rimulya kapag ito hong mga personalidad na ito na binanggit po, ano, mga kabida, Romualdez, Escudero, at saka ito hong si Villanueva, tuluyan na pong masasampahan ng kaso sa Sandigan Bayan. Saka pa ako maniniwala na talagang may commitment po itong si Ombudsman Boying Rimulya na pananagutin po ito hong mga personalidad na meron pong potential na involved, mga kabida, sa mga katiwalian po, ano, sa gobyerno, mga kabida, ano po. Diba? Hanggat wala pa at sinasabi pa lang yan, yung Ombudsman Boying, hindi po ako maniniwala dyan. Kumbaga, to see is to believe yung aking prinsipyo ho dyan, ano, mga kabida, ano po. Okay? Kaya nang sinabi ko po, matagal na po ito, mga kabida. Hanggang ngayon, wala pa pong development kung kailan po isasampa ang kaso. Puro lang po, malapit na, malapit na. Okay? Mga kabida. Diba? Oh. So, titingnan natin to, ano, mga kabida, kung yung paglipat ba ni Escudero, Senator Joel Villanueva sa majority block, meron ba itong kapalit, mga kabida, o wala? Okay? Kasi kung tatanungin po natin yung dalawa po, ano, mga kabida, ang kanila hong sagot, kaya sila lumipas para lang po ma-break yung barrier, ano, mga kabida. Kumbaga yung barrier po na wala nang, hindi na pumapasok, wala nang session, ano, mga kabida. Okay? Gusto nilang i-break yun para makapagtrabaho daw, ano, makabida ang mga senador. Okay? Ewan ko kung yun ba yung totoo po, ano, makabida. Pero marami hong naniniwala po, ano, kaya sila lumipat dahil takot na takot po silang makulong. Takot na takot po silang masasampahan po ng kasong plunder po, ano, makabida. Ang plunder kasi wala hong piyansa yan. Oh. Look at what happened to Marcoleta and Jinggoy. Diba? Nakakulong pa rin ngayon. Okay, sasabihin po natin mahina po yung kaso. Okay, sabihin natin na mahina po yung kaso, pero makukulong ka muna. Okay? Yung pag-usad ho ng kaso po, makabida, napakatagal pa yan. Alam naman po natin dito sa Pilipinas, ultimo yung isang simpleng kaso po, taon-taon po yung bibilangin po natin po, ano, mga kabida, ano po. How much more yung plunder? Mabigat na kaso yun, ano, mga kabida. Diba? Kayo, tatanungin ko kayo, maniniwala ho ba kayo kay Boy na malapit na po yung isasampa yung kaso po laban ho kay Romualdez, ano, sa Sandigan Bayan? Hindi sa, wala akong tiwala po, ano, kay Ombudsman Boying. Ang sa akin lang po dito, ano, mga kabida, kaya bang sasampahan ng kaso po ni Boying, ano, yung pinsan po ng Paulo, mga kabida? Diba? Kasi kung talagang seryoso po ang ombudsman, ano, ang tagal na po yung kaso po ni Romualdez po, ano, na nakabinbin dyan, makabida sa Office of the Ombudsman. Okay? Hanggang ngayon, malapit na. Malapit na. Kailan ba yung malapit na? Sa susunod na taon? Okay? Sa 2028? O baka yung malapit na hanggang guni-guni na lang po yan, ano, mga kabida, ano po. Kagaya na sinabi ko po doon ho sa example ko po, ano, na kay Senator Joel, hinug na yung kaso po niya, ano. Pero bigla kong bumalik sa pagiging hilaw kasi nasa preliminary investigation pa rin, ano, mga kabida, di ba? So dito ho sa kaso po ni Romualdez, kaya na sinabi ko po, uulitin ko po, ano, maniniwala lang po ako na kaya hong sampahan po ng kaso ni Boying, ito hong si Martin Romualdez, mga kabida, kung naisasampa na po yung kaso sa Sandigan Bayan po, ano, mga kabida.
Hanggat wala pa po, nasa kamay pa po ng ombudsman, medyo alanganin pa po ako dyan, ano, mga kabida. Okay? Hanggang ngayon, hindi pa ako kumpinsido na kaya ho ni Ombudsman Boying Remulla na tuluyan ito hong si Martin Romualdez, mga kabida. Ano po. Okay? So, for your comment and for your opinion po, ano, mga kabida, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa iDial, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell kay all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.